So ayun guys, gusto mong lumago ang iyong tindahan ng mabilis. So eto, pag-uusapan po natin ang pagpapalago sa tindahan at may shoutout sa last na nanood dun sa huling vlog ko. Dahil alam ko ay marami po nakaka-relate po doon. So eto, nandito na naman tayo guys, direct to the point po tayo lagi. Ikaw ba ay may balak magtayo ng tindahan? At saktong-sakto lang yung capital mo. So ito yung tips ko sa inyo guys, kasi nadanas na namin to. Halos araw-araw kami guys pumupunta dun sa groceries para lang may paninda kami. Kasi nag-start po tayo ng 30k, so medyo maliit lang po yun. At pabalik-balik po tayo doon sa groceries guys. So ano ba yung mga techniques na dapat natin gawin? So ito, ang unang benta namin guys ay nakakatuwa. Nakabenta lang po kami ng 500 pesos yata yun. Tapos tuwan-tuwa na kami doon sa 500. Pero ayun, paunti-unti hanggang nakaabot kami ng 2,000 isang araw. Hanggang sa yun, pabalik-balik doon sa groceries guys. At isang taon yun guys na hindi namin kinuha yung profit ng ating tindahan. So napakabilis po guys yung paglago ng tindahan natin noon. So biruin mo 30k lang at ang bilis na within 3 months na puno na namin to kasi pandemic noon. At ang bilis nga po maubos yung ating mga paninda noon dahil yun nga, hindi po natin kinukuha yung ating profit. So isa yon sa isang technique sa isang tindahan kung bakit mabilis lumago. Isa pa yung ating tinatawag na mag-focus po tayo dito sa ating paninda. Magdagdag po tayo magdagdag ng ating paninda. Halos kung kaya natin kumpletuhin ay magkukumpletuhin po natin. So titignan po natin yung supply at demand kung ano po yung talagang kailangan ng iyong community, para tayo ay hindi po masayang yung pag-upo natin, yung pagod natin na nakaupo dito sa tindahan. Ay kailangan pag-aralan po natin yung diskarte po natin. So ito pa, para mas mabilis ay tignan nyo po yung kung saan nyo mas mura, kung saan kayo bibili ng mga paninda. Kasi kung mas mura yung tindahan mo, nakuha mong mas mura, tapos may benta mo ng malaki, ay mas mabilis po ang lumaki yung iyong profit guys. So marami tayong napapanood na vlogger sa sari-sari store. Mga umabot na ng 20 years, 15 years, 10 years. Congratulations po sa kanila dahil nakapagpundar po sila ng bahay, nakabili na po sila ng sasakyan, 4 wheels. So nakaka-inspire po sila guys dahil nagsimula sila sa maliit na tindahan. Yung iba naman ay napagtapos po nila yung kanilang anak sa kolehiyo. At ayun, patuloy pa rin silang nakaupo dun sa kanilang tindahan. Bakit tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagtitinda? Pero hindi po sila nag-expand ng tindahan kasi yun nga, may yung kinikita ng tindahan ay pumupunta lang doon sa kanilang pagpapaaral ng kanilang anak, o kaya inipon doon sa bangko hanggang sa nakabuo ng 1 million at binili ng isang sasakyan. So hindi na po lumago yung kanyang tindahan at ayun na, tuloy-tuloy pa rin ganun pa rin yung kaliit niya at kalaki. Pero kapag ikaw ay nag-branch ng sari-sari store o kaya pinalaki mo, nagiging groceries ka, yung mga kakumpetensya mo dati na hindi mo kakampi ay magiging kaibigan mo na siya, kasi ikaw na guys yung magsusupply doon sa kanila dahil nagiging groceries ka na, nasa level 2 ka na, dati level 1 ka dahil sari-sari store ka lang. So ganun po nangyayari guys. Halimbawa 1 million na po yung naipon mo sa tindahan mo ng 10 years, ay pwede mo na yung pampuhunan at gawing groceries yan guys. So mas mabilis po yung pag-angat ng pera mo. Yung mga gusto mong bilihin nun ay mas madali mo na siyang mabili guys. So bakit ko ito nasasabi? Hindi naman na ganun yung tawag nito, yung ating tindahan kabilis. At tatanong nyo ngayon sa akin, bakit ikaw ay hindi ka nag-expand? So ayun po ang ating tanong ngayon. Meron po tayong reinvesting dun sa kinikita ng ating tindahan, hindi po sari-sari store. Doon po tayo nagre-reinvest. So kumikita din po yon. At sabi nga po nila, huwag mong ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Kung ayaw mong malugi nga naman, ay ganito po yung ating ginagawa. So re-reinvest po tayo, nire-reinvest po natin. Hanggat kaya guys ay palakin po natin ng palakin yung ating tindahan. Kasi kung nagpalaki ka dito, bumili ka ng napakaraming supply, yun naman pala ay ang dami nyo, magkakatabi-tabi kayo, ay kulang po yung demand. So mas mabagal po yung ating paglago ng tindahan. So i-relocate mo yung investment mo. So kikita ka ng mas magandang investment na mas mabilis lumago yung tindahan mo. Kagaya yung bigyan ko po kayo ng ating tips, yung kahit yung passive income, yung tinatawag na pag-ibig MP2,
ay doon po natin i-reinvest po yung iba nating kinikita sa tindahan. So ngayon na ay medyo malaki-laki na at kahit nandito tayo nag-vlog, kumikita po yung ating tindahan guys. So isa pa, yung kasabihan na mag-focus tayo dito sa ating tindahan, wag po natin pakialaman yung kapwa nating sari-sari store, wag po tayo magpa-stretch sa ating mga tinatawag na kakompetensya kasi lahat naman tayo ay mayroong karapatan magtinda. So mag-focus lang po tayo sa ating mga paninda. Consistent po tayo sa ating ginagawa, ay magiging double po yung ating capital soon as possible. At sigurado ako kapag masipag ka, nakikita yan ni customers, ay sigurado yan mamamangha sa'yo at pumahanga sa'yo, ay sa'yo sa rin pa rin bibili yan. At alam ko yung mga suki mo hanggang sa paglaki ng mga bata ay magiging bahagi dyan sa iyong tindahan at magiging mapalapit sa iyo ng mga puso ng mga tao hanggang sa pagtanda nila, hanggang sa may asawa nila ay kilala pa rin yung store mo hanggat nakatayo yan ay maraming aala-ala sa kanila ang tindahan mo guys. So ayun ang kagandahan ng ating tindahan kapag lumalaki na ay marami na rin siyang marami na rin siyang panibagong produktong lumalabas. Kahit lumalaki na lumalaki yung tindahan mo, ay magdadagdag at magdadagdag ka. Mayroon at mayroon pong bibili yan guys, lalo na ngayon. Yung ibang tindahan kasi nag-put up ng maliit, kahit tabi-tabi na kayo, isang taon lang o 6 months magsasarado na yan kasi ikaw ay nakapag-establish na malaki na yung tindahan mo, sa'yo pa rin sila bibili guys. So ayun po yung ating tips, techniques, at yun na sinasabi ko, kapag utang yung puhunan mo, dito na po tayo talagang ma-stress kasi iniisip mo yung puhunan mo, inutang mo, tapos mabisyo ka, ay ayun na, doble-doble na yung sakit ng ulo mo, tapos yung nakaproblema ka, wala kang emergency fund, dinukot mo na ngayon yung benta mo, ay talagang mahirap yung sitwasyon mo guys kasi danas na namin yan. So ayun ang ating tips. So sana ngayong gabi ay habang wala pa yung mga customers natin, marami pang naglalaro dyan sa court, magmerienda sila ngayon, ay kwentuhan muna tayo sa ating tindahan guys. So malapit na pong mag-summers, makakaramdam na po tayo ng kunting init. Yung sinasabi ko nga sa inyo lagi, mabenta po dito ang soft drinks. Kung sino yung nakasubaybay sa atin noong una pa, talaga yun po kami kumikita sa soft drinks guys. So ayun, sana maduble po yung iyong puhunan, ang iyong pera dyan sa tindahan kasi nga nakaka-inspire yung ating mga katim kasari na nakakabili ng sasakyan, nakakabili ng bahay. Shout out nga pala kay katim kasari Daddy Gudu Vlog. Napakaganda po yung kanyang kwento dun sa kanilang sari-sari store. Tapos nag-branch pa sila ng isa. Tapos ngayon nakabili sila ng bahay. At yung Mandox na chicken fried nila ay kumikita at nakapag-branch pa ng isa. So nakaka-inspire po sila kasi napakasipag po silang mag-asawa guys. So ayun, buong araw nila ay umiikot lang sa negosyo. Kaya makikita mo naman yung output at outcome ng kanilang kasipagan. Ay talaga silang duble-duble po yung kanilang income ngayon. So mas mabilis pong lumako yung kanilang pera at pwede po nilang matarget yung goal nila guys. So ayun muna guys ang ating update dito. So dublein po natin yung pera natin at wag po nating pabayaan mawala yung ating capital kasi pag nawala yan, napakahirap pong ma-recover yan. So may shoutout sa lahat ng ating katim negosyo, kasari, kasusyo dyan, mga OFW na gustong umuwi na at mag-for good, ay may shoutout sa inyo. So sana sa susunod na vlog po natin ulit ay makapagbigay po tayo ng konting inspiration at motivation kung ano man yung ating na ipuput up na business ngayon ay pinagpapasalamat po natin sa Diyos yan guys. So hanggang doon sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye!